May mga truck na hindi masisira na hindi mo pag-aari, kundi sa iyong mga apo. Bagamat hindi pa nila ito nalalaman, tumangi lang silang mamatay. Ngayon, habang ang mga modernong makina ay nagdurusa mula sa napakaraming plastic, ngayon ay pinagdiriwang natin ang tunay na labis na engineering ng bakal at apoy. Susuriin namin ang 13 makina na idinisenyo upang makaligtas sa anumang mechanical na apocalypse. Huwag palampasin ang huling 3 lugar sa listahan. Dahil ang mga ito, ang mga makina na itinuturing ng mga inhinyero na tunay na walang kamatayang mga gawa ng sining. Magsimula na tayo. Ika-13 lugar, Nissan Frontier at Xterra VQ 40, 4.0-liter V8 engine. Sinimulan namin ang aming paglilibot sa isang piraso ng Japanese engineering na madalas na hindi nakakakuha ng lahat ng kredito na nararapat dito, sa kabila ng pagiging isa sa mga pinakamatibay na blok na ginawa sa siglong ito. Ang 4.0 engine ng Nissan, na kilala sa loob bilang code 24 na 0 ng E, ay ang malaki, maskulado na kapatid ng sikat na serye ng mga engine na nagpapatakbo ng mga sports car ng tatak. Ngunit habang nasa isang sports car, naghahanap ka ng mga revs at magaan, sa Frontier at Xterra ang hinahanap mo ay paglaban sa pagkapagod. Ang hugis V na 6 na silindro na ito ay nag-debut noong kalagitnaan ng 2000 at mabilis na naging pamantayan ng ginto para sa mga nangangailangan ng isang mid-size pickup na may kakayahang tumagal ng mabibigat na parusa. Anong gumagawa ng engine na ito ng isang hiyas ng tibay? Ay ang aluminyo konstruksyon nito reinforced na may cast iron jackets. Ang kombinasyon na ito ay nagbibigay daan sa motor na mawala ang init ng mahusay tulad ng aluminyo, ngunit mapanatili ang integridad ng istruktura sa mga lugar ng mas mataas na alitan tulad ng bakal. Hindi tulad ng iba pang mga makina ng oras nito na gumagamit ng mga timing belt na kailangang baguhin bawat 100,000 kilometro sa panganib na sirain ng makina, nilagyan ng Nissan ang 4 na puntos na 0 na may isang mabigat na tungkulin na timing chain. Kung ang langis ay pinananatiling malinis, ang kadena na ito ay maaring tumagal para sa buhay ng sasakyan. Bilang karagdagan, ang mga panloob na bahagi tulad ng crankshaft at pagkonekta ng mga baras ay WAD, isang pamamaraan na karaniwang nakalaan para sa mga high-performance o mabigat na tungkulin na pang-industriya na makina. Ika-12 pwesto, Chevrolet Silverado at GMC Sierra, 5.3-litro Fortec V8 engine. Mula sa siyam, naraan siyam na putsyam hanggang 2006. Kung merong isang makina na tumutukoy sa kultura ng mga mabibigat na tungkulin na truck sa Hilagang Amerika, ito ay ang maliit na block ng General Motors. Partikular ang henerasyon na kilala bilang 5.3 Vortec. Sa pagitan ng mga taon 1900, 1990 at 2006, ang Chevrolet at GMC ay gumawa ng kung ano ang itinuturing ng maraming mga mekaniko na ang huling pangunahing makina na ginamit ng masa na tunay na hindi masisira bago ang mga komplikadong electronics at mga sistema ng pag-deactivate ng silindro ay nagsimulang madungisan ang reputasyon ng tatak. Ang arkitektura ng makina na ito ay napakahusay na pagiging simple. Ito ay isang balbula engine sa silindro ulo pinatatakbo sa pamamagitan ng pushrods. Isang disenyo na mukhang luma, ngunit nag-aalis ng pangangailangan para sa mahaba at komplikadong overhead camshaft system. Ang mas kaunting mga gumagalaw na bahagi ay nangangahulugang mas kaunting mga punto ng pagkabigo. Ang block ay gawa sa cast iron na nagbibigay ito ng walang kapantay na katatagan ng thermal at kakayahang makatiis ng mabigat na pang-aabuso sa paghila araw-araw ng walang reklamo. Ang 5.3 Vortec ay sikat sa kakayahan nitong huwag pansinin ang paglipas ng panahon.
Hindi bihira na makita ang mga truck na ito sa mga auction o sa mga ginamit na merkado na may 500,000 o 600,000 kilometro na minarkahan sa dashboard, na tumatakbo pa rin sa orihinal na makina na hindi pa binuksan. Ang susi ay nasa katatagan ng tren ng balbula nito at sa isang sistema ng iniksyon ng gasolina na idinisenyo upang maging mahusay ngunit lubang matibay. Hindi tulad ng mas modernong mga bersyon na nagdurusa mula sa mga issue sa aktibong sistema ng pamamahala ng gasolina. Ang mga modelo mula sa mga tukoy na taon ay kulang sa mga komplikasyon. Ang mga ito ay mga makina ng dalisay na gawain. Lugar: 11 Jeep Cherokee XJ engine AMC, 4.0 litro mataas na output. May mga makina na magaling, mga makina na napakahusay, at pagkatapos ay mayroong 4.0 litro na inline na 6 na silindro na jeep. Ito ay hindi lamang isang makina. Ito ay isang alamat na nakamit ang isang halos mahiwagang katayuan sa mga tagahanga ng off-road at klasikong mga sasakyan. Orihinal na dinisenyo ng American Motors Corporation bago nakuha ng Chrysler. Ang block na ito ay kumakatawan sa rurok ng mga dekada ng ebolusyon mula sa isang pangunahing ngunit foolproof na disenyo. Ang inline na 6 na silindro na pagsasaayos ay likas na balanse. Nangangahulugang ang makina ay nag-vibrate ng mas mababa at nagdurusa sa mas kaunting panloob na pagkasira kaysa sa isang V-shaped engine. Ngunit kung ano ang talagang gumagawa ng 4 na 0.8 hanggan, ay ang napakalaking konstruksyon nito. Ang block at stock ay gawa sa mabigat na cast iron. Walang masilan na mga sangkap ng aluminyo dito. Ito ay isang makina na dinisenyo sa ilalim ng filosofiya na ang mas maraming material ay katumbas ng mas kapaki-pakinabang na buhay. Ang makina na ito ay kilala sa kakayahang gumana sa mga kondisyon na maaring pumatay sa anumang iba pang sasakyan. May mga dokumentadong kwento ng mga makina na ito na tumatakbo halos walang langis, pulo ng putik pagkatapos ng baha o pagkatapos ng matinding paginit, at pa rin, pagkatapos ng isang pangunahing paglilinis, mag-restart sila sa unang pagsubok. Ang paghahatid ng metalikang kwintas na mababa ang revving nito ay perpekto para sa off-roading, na nagpapahintulot sa truck na sumulong ng walang kahirap-hirap, na binabawasan din ang thermal stress ng makina. Ang disenyo ng block na ito ay napakalakas na karaniwan na makahanap ng mga may-ari na nagsasabing halos hindi nila natapos ang panahon ng break-in kapag ang odometer ay nagmamarka ng 200,000 kilometro. Ang mga accessories sa paligid nito ay maaring mabigo. Ang katawan ng Jeep Cherokee ay maaring kalawangin, ngunit ang bakal na puso ay tibok pa rin. Ito ay walang alinlangan na isa sa mga pinakamaasahang makina na kailanman nilagyan sa isang sasakyan ng produksyon ng masa, at isang patunay sa katotohanan na kung minsan ang pinakasimpleng disenyo ay ang isa na pinakamahusay na nakatayo sa pagsubok ng oras. Lugar 10, Ford. Fisang 150, makina 4.0 na litro 3, 6 sa linya. Madalas na sinabi na ang pinakamahusay na makina na ginawa ng Ford ay hindi isang malakas na karira ng 8 silindro, ngunit isang mapagpakumbabang inline 6 na inilaan para sa pinakawalang utang na loob na mga gawain sa larangan at konstruksyon. Ang 300 kubiko pulgada na makina o 4.9 na litro ay isang anomalyaya sa mundo ng automotive. Ito ay, literal, isang makina ng traktor na inangkop upang manirahan sa ilalim ng hood ng isang pampasaherong van. Ginawa para sa higit sa 30 taon, ang block na ito ay nakakuha ng isang reputasyon para sa kawalang katiyakan na ilang mga makina ay pinamamahala ang upang tumugma. Ang arkitektura ng makina na ito ay ang kahulugan ng kung ano ang ibig sabihin ng pagiging matatag. Hindi tulad ng halos lahat ng mga modernong engine, ang 4.9 ng Ford ay hindi gumagamit ng isang timing chain,
lalo na ang isang sinturon. Sa halip, gumagamit ito ng mga gears ng pamamahagi ng direktang contact. Nangangahulugan ito na walang anumang bagay na maaring mabanat, tumalon o masira sa paglipas ng panahon. Hanggat ang makina ay may ilang langis sa loob nito, ang mga balbula ay magbubukas at magsasara nang may katumpakan ng isang orasan ng Thor. Ito ay isang balbula over the stock na disenyo na may isang cast iron block na napakakapal na mukhang ito ay itinapon sa isang bariles ng digmaan. Kahit na ang lakas kabay nito ay disente, ang metalikang kwintas nito sa mababang revs ay napakalaking. Ito ay isang makina na naghahatid ng lahat ng kapangyarihan nito, halos mula sa sandaling i-on mo ang susi na ginagawang perpekto para sa paghila o pagdadala ng mga timbang na magpapahirap sa mas malalaking makina. Ang mga mekaniko ay madalas na nagbibiro na ang makina na ito ay may kakayahang tumakbo sa isang halo ng lumang gasolina at pag-asa. Mayroong mga pagsubok kung saan ang langis at coolant ay pinatuyo mula sa mga makina na ito at patuloy silang tumatakbo nang walang katuturan bago sumuko. Kung meron kang isang Ford F-100 at 50 may block na ito, meron kang isang relic ng kapag engineering ay sinusukat sa mga dekada at hindi sa mga taon ng kontrata. Ikasiyam na pwesto, Chevrolet C-Series K engine, 5.7 litro tatlong, 150 malit na block. Upang pag-usapan ang tungkol sa serye ng CK ng Chevrolet at ang 350 kubiko pulgada na makina nito, ay upang pag-usapan ang tungkol sa puso ng industriya ng automotive ng Amerika. Ang maliit na block ng Chevrolet ay arguably ang pinakaginawa at binagong engine sa lahat ng oras. Ngunit sa orihinal na pagsasaayos ng pagtatrabaho nito, sa loob ng mga pickup ng dekada 70, 80 at 90, napatunayan na ito ay isa sa mga pinakamaasahang platform na lumakad sa asfalto. Ang kagandahan ng 5.7 litro na makina ay namamalagi sa pagiging simple nito at ang ecosystem na nakapalibot dito. Ito ay isang 8 silindro na hugis V na disenyo na perpekto ng higit sa kalahating siglo. Walang mga gimmick dito. Isang napatunayan lamang na disenyo na gumagana sa bawat oras. Ang katitagan ng block ay nagbibigay daan sa mga ito upang mapaglabanan ang hindi kapani-paniwala na mga antas ng stress. At ang sistema ng pagpapadulas nito ay napaka-epektibo na pinoprotektahan nito ang mga panloob na bahagi kahit na sa ilalim ng pinakamalubang kondisyon ng matinding init o lamig. Ngunit ang tunay na dahilan kung bakit ang 350 sumasakop sa lugar na ito ay ang kadalian ng pagpapanatili. Dahil milyon-milyon na mga makina na ito ang ginawa, ang kaalaman sa pag-aayos ng mga ito ay universal. Ang sinumang may isang pangunahing hanay ng mga susi ay maaaring magsagawa ng kumpletong pagpapanatili sa kanilang garahe. Hindi lamang ang mga ekstrang bahagi ay lubang mura, ngunit magagamit din ang mga ito sa bawat sulok ng planeta. Ang walang katapusang pagkakaroon ng mga bahagi na ito ay ginagawang halos imposible para sa isang Chevrolet na may makina na ito na mamatay para sa kabutihan. Laging may paraan para mapanatili itong gumulong. Ito ay isang makina na hindi lamang nakaligtas dahil sa sarili nitong katigasan, kundi pati na rin dahil sa katapatan na nabubuo nito sa mga may-ari nito. Na alam na mayroon silang isang makina na hindi kailanman mag-iiwan sa kanila na stranded kung bibigyan ito ng minimum na kinakailangang pangangalaga. Ikawalong pwesto, Toyota pickup at Hilux engine, 22R at 22RE. Kung merong isang sasakyan na itinaas sa katayuan ng immortal sa pamamagitan ng popular na kultura at matinding mga pagsubok sa pagtitiis, ito ay ang Toyota Hilux na nilagyan ng makina ng 22 serye ng R. Ang 4 na silindro, 2.4 litro na makina ay responsabal para sa reputasyon ng Toyota
bilang tagagawa ng pinakamahirap na sasakyan sa mundo. Hindi ito ang pinakamabilis, hindi ito ang pinakamakinis, at tiyak na hindi ito ang pinakatahimik. Ngunit ito ay, arguably, ang pinakamahirap na makina na pumatay na naka-install sa isang mass consumption van. Ang sikreto ng 22R ay nakasalalay sa sobrang laki nito. Bagaman ito ay isang maliit na 4 na silindro na makina, idinisenyo ito sa mga pamantayan ng isang pang-industriya na makina ng kargamento. Ang block ay cast iron at ang stock ay aluminyo. Ngunit kung ano ang talagang nagtatakda nito ay ang kapal ng mga pader nito at ang pagiging simple ng mga panloob na bahagi nito. Ito ay dinisenyo upang gumana sa pinakamatinding kapaligiran sa mundo. Mula sa mga gubat ng Timog Silangang Asya hanggang sa mga disyerto ng Africa at Andes Mountains. Ito ang makina na nakaligtas sa isang sikat na pagsubok kung saan ang van ay inilagay sa tuktok ng isang gusali na kalaunan ay nawasak ng mga paputok. Matapos mahulog sa mga guho, muling nag-restart ang makina na may ilang pangunahing kagamitan lamang. Ang 22 variant ng R na may electronic injection ay nagdagdag ng kausayan nang hindi isinasakripisyo ang isang iyota ng maalamat na katigasan na iyon. Ang mga karaniwang problema ay halos hindi umiiral, na limitado sa mga gabay sa kadena ng tiempo na maaring magsuot pagkatapos ng 300,000 kilometro, ngunit nagbibigay ng maraming paunang babala. Ito ay isang makina na tumanggi lamang na sumuko sa pang-aabuso, kakulangan ng pagpapanatili o paglipas ng panahon, na ginagawang isang mana ang anumang Toyota na nagdadala nito sa isang mana na maaaring maipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Numero 7. Dodge D-Series at Ram engine. Chrysler Slant 6. 225. Mayroong isang makina na nakakuha ng palayaw ng nakahilig na tori ng kapangyarihan. At ito ay hindi dahil sa bilis nito, ngunit dahil sa halos supernatural na kakayahan nitong patuloy na tumakbo kapag ang anumang iba pang makina ay sumabog sa 1,000 piraso. Ang 225 kubiko pulgada na Chrysler Slant 6 ay isa sa mga pinakanatatangi at iginagalang na piraso ng engineering sa kasaysayan ng mga pickup truck ng Dodge. Ang 30 degree na sloping na disenyo nito ay hindi lamang isang aesthetic gimmick upang payagan ang mas mababang mga hood. Pinapayagan nito ang isang side mount water pump at isang intake manifold na may mga duct na halos pantay ang haba. Ngunit higit sa lahat, lumikha ito ng isang hindi kapanipaniwalang matigas at matibay na block ng bakal. Ano ang gumagawa ng Hilig engine, isang bagay na espesyal, ay ang matinding pagiging simple nito. Sa loob ng mga dekada, ang inline na 6 na silindro na ito ay ang pangunahing pagpipilian para sa mga nangangailangan ng isang tool sa trabaho na hindi humihingi ng anumang kapalit. Ang mga pangunahing bearings nito ay napakalaking para sa laki ng motor, na binabawasan ang pagkasira sa minimal na antas. Ito ay sikat sa mechanical na mundo para sa pagpapaubaya nito sa thermal abuse. May mga dokumentadong kwento ng mga may-ari na nakalimutan na maglagay ng coolant dito o nagmamaneho sa paligid na may nakakaalarma na mababang antas ng langis. At ang makina ay tumangging mamatay. Sa mga truck ng D-Series at maagang henerasyon ng Ram, ang makina na ito ay naging pamantayan para sa pagiging maaasahan. Bagaman naghahatid lamang ito ng katamtamang kapangyarihan, ang paghahatid ng metalikang kwintas nito ay pare-pareho at mahuhulaan. Wala itong mga komplikadong bahagi na nabigo. Walang komplikadong mga variable na sistema ng pamamahagi o labis na sensor. Ito ay purong metal na dinisenyo na may isang filosofiya ng over-engineering na hindi na umiiral. Marami sa mga makina na ito ay lumampas sa 500,000 kilometro nang hindi kailanman binuksan
para sa mga pangunahing pagkukumpuni. Ang pagmamayari ng isang Dodge na may isang tilted engine ay nangangahulugang pagkakaroon ng katiyakan na, anuman ang mga krisis o paglipas ng panahon, palagi kang magkakaroon ng isang sasakyan na handa nang magsimula sa unang pag-ikot ng susi. Numero 6, Toyota Tundra Engine, 2U ZFE, 4.7 litro V8. Nang magpasya ang Toyota na seryosong pumasok sa merkado ng full-size pickup truck sa Estados Unidos, alam nito na hindi ito magagawa sa isang ordinaryong makina. Kinailangan niyang patunayan na ang kanyang maalamat na pagiging maasahan ay maaring ilipat sa isang 8-cylinder na block na may lakas na kinakailangan upang makipagkumpetensya sa mga higanteng Amerikano. Ang resulta ay ang 4 na puntos. 7 litro na makina na kilala bilang 2 UZFES. Isang planta ng kuryente na ngayon ay iginagalang bilang unang 8 silindro na umabot sa 1 milyong milya. Nakatumbas ng higit sa 1,600,000 kilometro, kasama ang orihinal na mga panloob na bahagi nito. Hindi tulad ng marami sa mga kakumpetensya nito na gumamit ng mga blok ng aluminyo upang makatipid ng timbang. Pinili ng Toyota ang isang napakabigat at matibay na cast iron block para sa 2 UZFES. Ang desisyong ito ang susi sa kanyang mahabang buhay. Ang bakal ay mas mahusay na humahawak ng patuloy na mga siklo ng init at nagbibigay ng isang matibay na pundasyon na hindi deform sa ilalim ng matinding stress. Bilang karagdagan, ang crankshaft ay wad na bakal at ang mga nagkokonekta rod ay idinisenyo upang makatiis ng mas mataas na mga naglo-load kaysa sa actual na ginagawa ng makina sa pagsasaayos ng pabrika nito. Ang Toyota Tundra na nilagyan ng makina na ito ay mabilis na naging bane ng mga lokal na tagagawa. Ang mga ulat ng mga unit na lumampas sa 700,000 o 800,000 kilometro ay nagsimulang bumaha sa mga forum ng mga may-ari. Ang pinakatanyag na kaso ay ang isang 2007 Tundra na umabot sa 1 milyong milya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mabibigat na transportasyon sa logistik araw-araw. Nang i-disassemble ang makina para sa inspeksyon, natuklasan ng mga inhinyero ng Toyota na ang silindro at mga tolerance ng tindig ay nasa loob pa rin ng mga pagtutukoy ng pabrika. Ito ay isang makina na muling tumutukoy sa kung ano ang maaari makamit ng isang modernong walang silindro kapag itinayo na may nag-iisang layunin na hindi kailanman mabibigo. Numero 5. Ford Super Duty Engine, 7.3 liters power stroke diesel. Kung ang mundo ay natapos bukas at kailangan mong pumili ng isang sasakyan upang tumawid sa isang kontinente na nagdadala ng lahat ng iyong mga supply, ang sagot mula sa anumang dalubhasa sa mabibigat na truck ay isang Ford Super Duty na may 7 puntos, 3 litro na power stroke engine. Ang makina na ito ay itinuturing ng marami na ang pinakamahusay na diesel engine na naka-install sa isang pangkalahatang pagkonsumo ng pickup truck. Ginawa ng International Navistar para sa Ford, ang behemoth na ito ay ang hawk ng mabibigat na pickups, isang puwersa ng kalikasan na walang hangganan. Ang 7.3 litro ay isang turbo diesel direktang iniksyon engine na ginawa bago ang mga regulasyon ng emissions ay naging lubhang mahigpit. Ito ay mahalaga dahil nangangahulugan ito na wala kang komplikado at problemang mga sistema ng recirculation ng tambutso ng gas o mga filter ng particulate na madalas na sumisira sa pagiging maaasahan ng mga modernong diesel engine. Ito ay isang dalisay, malaki, at napakalakas na makina. Gamit ang isang cast iron block na mukhang isang bagay mula sa isang lokomotibo, ang makina na ito ay idinisenyo upang gumana sa 100% na kapasidad sa buong kapakipakinabang na buhay nito. Ano ang talagang naghihiwalay sa 7.3 mula sa iba pang mga diesel engine ay ang oil-actuated high-pressure injection system nito. Kahit na ito ay maingay at clunky,
ito ay hindi kapanipaniwalang maasahan. Karaniwan na makita ang mga truck na ito sa mga fleet ng pagpapanatili ng kalsada o mga serbisyo sa kagubatan na may mga odometer na napunta sa buong bilog ng maraming beses. Ang kapasidad ng paghila nito ay maalamat. Ngunit ang tibay nito ay higit pa. Hanggat ang mga pagbabago ng langis ay pinananatili at ang mga injector ay inaalagaan, ang makina na ito ay maaring tumakbo ng ilang dekada nang hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkapagod. Ito ay isang piraso ng makinarya na hindi nasusuot, naninirahan lamang sa paggamit at kumakatawan sa rurok ng kapangyarihan ng diesel ng Amerika bago ang panahon ng hindi kinakailangang elektronikong pagiging komplikado. Numero 4. Dodge Ram Cummins Engine. 5.9 na litro, 12 balbula diesel. Kung merong isang makina na may tuturing na banal na grail ng diesel mechanics para sa mga pickup truck, ito ay ang 12 balbula, 5.9 na litro na Cummins. Ang makina na ito ay isang anomalaya sa kasaysayan ng automotive. Dahil ito ay, sa kakanyahan, isang agrikultura at pang-industriya na tractor engine na inangkop para sa isang pickup sa kalye. Ang inline-anim na arkitektura nito ay napakalaki na ginagawang mukhang maka-plastic na laruan ang mga modernong makina. Ano ang gumagawa sa kanya maalamat ay ang kanyang kumpletong kalayaan mula sa electronics. Ang 12 balbula ay gumagamit ng isang mechanical na iniksyon pump na kilala bilang 700 at 100 PE na gumagana sa pamamagitan ng mga gears at pisikal na presyon nang hindi nangangailangan ng isang sentral na computer upang pamahalaan ang pagkasunog. Nangangahulugan ito na, sa technical, maaari mong simulan ang truck na ito, idiskonekta ang baterya at alternator, at ang makina ay patuloy na tumatakbo hanggang sa maubos ang gasolina. Ito ay isang disenyo na patunay ng electromagnetic pulses at electrical failures. Ang tibay nito ay tulad na karaniwan na makahanap ng mga unit na may higit sa 800,000 kilometro na nagpapanatili pa rin ng orihinal na compression sa 6 na silindro. Ito ang makina na pinili para sa mga naghahanap ng maximum na pagiging simple at lakas na lumampas sa buhay ng sariling chassis ng truck. Numero 3. Toyota Land Cruiser at Pickup Engine 1 Hz Diesel. Hindi nagkataon na kapag nakikita mo ang mga imahe ng pinakamapanganib na mga misyon ng United Nations sa Africa o gitnang silangan, ang mga puting sasakyan ay palaging may parehong sagisag. Ang Toyota 1HZ engine ay ang kahulugan ng pagiging maaasahan sa dulo ng mundo. Ito ay isang natural na aspirated inline 6 na silindro na diesel engine na nangangahulugang ito ay turbocharged. Sa pamamagitan ng pag-aalis ng turbo, inalis ng Toyota ang isa sa mga bahagi na bumubuo ng pinaka-thermal at mechanical na stress, na lumilikan ng isang block na halos walang hanggan. Ang makina nga ito ay hindi mabilis at tiyak na hindi mananalo ng anumang mga karera. Ngunit may kakayahang tumakbo sa napakababang kalidad na diesel fuel, puno ng mga impurities, isang bagay na sisirain ng isang modernong makina sa loob ng ilang minuto. Ang disenyo nito ay napakalakas na ang mga agwat ng pagpapanatili ay napakahaba at ang mga pagkukumpuni ay maaring isagawa gamit ang mga pangunahing tool sa gitna ng disyerto. Ito ay isang makina na idinisenyo upang tumagal ng 30 o 40 taon ng pang-araw-araw na paggamit sa pinakamatinding kondisyon sa planeta. Sa maraming mga bansa, ang mga unit na ito ay minana mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon na nag-iipon ng milyon-milyong kilometro nang hindi kailanman bumisita sa isang opisyal na dealership. Numero 2. Mercedes-Benz G-Class at Unimog engine, 6 na ran at 17 diesel. Nagkaroon ng isang oras kung kailan ang engineering ng Aleman ay hindi tungkol sa mga touchscreen o proximity sensor, ngunit tungkol sa paglikha ng pinakasolidong bagay na posible sa balat ng mundo. Ang makina ng Mercedes-Benz OM 617
ay ang patotoo ng panahong yun. Ang 5 silindro na diesel na ito ay sikat sa buong mundo dahil sa pagiging sentro ng mga G-Class sedan at pickup truck na tumangging magretiro. Ito ay isang makina na binuo na may napakalawak na margin ng kaligtasan na ang mga inhinyero ngayon ay nakikipagbuno sa gastos sa pagmamanupaktura. Ang pangunahing katanghian ng OM, 617, ay ang kakayahan nitong sumipsip ng pang-aabuso. Gumagamit ito ng isang double timing chain na halos hindi kailanman lumalawak at isang cast iron block na may mga pader na napakakapal na halos imposible para sa mga ito na magdusa ng isang bitak mula sa sobrang pag-init. May mga dokumentadong talaan ng mga makina na ito na lumampas sa 1,000,000 kilometro na walang iba kundi ang regular na pagpapalit ng langis. Ito ang makina na nagpatibay sa reputasyon ng Mercedes-Benz para sa hindi matatalo sa sektor ng off-road vehicle at Unimog light truck. Ito ay isang mabigat na orasan na kumakatawan sa rurok ng tibay ng Europa. Numero 1. Ford F-Series. 306 na silindro na inline engine, reinforced na bersyon. Dumating kami sa tuktok ng Talahanayan na may isang makina na hindi nangangailangan ng pagpapakilala para sa mga lumang manggagawa sa paaralan. Ang Ford na 300 linya na 6 na silindro ay arguably ang pinakamahabang pangmatagalang makina sa kasaysayan ng industriya. Habang ang iba pang mga tagagawa ay naghahanap ng kapangyarihan o kahusayan, perpekto ng Ford ang isang pangunahing disenyo na nanatili sa produksyon ng higit sa 30 taon para sa isang kadahilanan lamang. Walang paraan upang masira ito. Hindi tulad ng halos anumang iba pang makina sa listahang ito, ang Ford 300 ay hindi gumagamit ng timing chain o sinturon. Sa halip, gumagamit ito ng direktang tiyempo gears. Sa pamamagitan ng pag-alis ng kadena o sinturon, ang pinakakaraniwang punto ng pagkabigo sa isang pagkasunog engine ay natanggal. Ito ay metal laban sa metal, na gumagalaw sa perpektong pagkakasundo. Ang makina na ito ay may isang traktor metalikang kuwintas mula sa 1,000 mga pag-ikot bawat minuto at maaaring gumana sa ilalim ng maximum na mga kondisyon ng pagload para sa buong araw nang walang reklamo. Sikat ito sa patuloy na paggana, kahit na may sakuna na panloob na pinsala na titigil sa anumang iba pang block. Ito ay pagiging simple na nakataas sa antas ng sining. At ito ang dahilan kung bakit nakikita mo pa rin ang mga pickup ng Ford mula sa dekada 70 at 80 at nagtatrabaho sa mga bukid araw-araw. Siya ang hindi mapag-aalinlanganan na hari ng mahabang buhay.